langga! Sa wakas, today is our last day dito sa New Zealand. Sa wakas kasi we are so excited na magbakasyon ulit sa Pilipinas. Anyway, ito at kakatapos lang namin linisin itong nirentahan naming bahay. Sa mga hindi nakakaalam, yes, nagre-renta po kami ng bahay dito sa town na malapit dun sa farm na pinagtatrabahuan namin dati. Furnished na tong bahay na to kaya merong mga gamit dun sa loob na nakita ninyo kanina. Anyway, yun namang mga ilang gamit na dinala namin dito ay nandun na sa storage namin. Pagkatapos naming ibigay yung susi ng bahay ay dumiretso na kami sa Auckland. Bukas pa yung flight namin pero nandito na kami ngayon pa lang kasi magsistay muna kami dito ng isang araw. Ayaw kasi namin na diretso na sa flight namin kami pupunta dito dahil nakakapagod yun mga langga at kawawa si baby. So, dito kami nagstay sa Naomi, hindi ko alam kung paano niyan i-pronounce, but Naomi Auckland Airport Hotel. Gabi na kami dumating dito dahil matagal kaming natapos sa paglilinis ng bahay. Anyway, dito namin napili na mag-hotel dahil napakalapit lang niya sa airport. So, hindi na namin kailangan mag-drive ng malayo. Iiwan lang pala namin yung sasakyan namin doon sa parking kung saan namin normally pinapark yung sasakyan kapag umaalis kami for holiday. Nagbayad nga pala kami ng over $500 para sa 70 days or more than 70 days na pagsistay ng sasakyan namin doon sa parking. Dahil gabi na kami dumating dito, diretso na kaming natulog mga langga. Kinabukasan ay nag-breakfast lang kami dito sa hotel. At ito yung mga pagkain nila. So, continental breakfast siya. Nagbayad kami dito ng 26 New Zealand dollars per person para sa continental breakfast. Tapos plano naming pumunta sa Sylvia Park today para mag-lunch at bumili ng iba pang mga kailangan naming dalhin sa Pilipinas. Habang nagbe-breakfast kami, si baby ay kumakain din ng prutas at isa sa paborito niyang kainin ay ang watermelon. Katapos naming mag-breakfast ay bumili muna kami nitong tubig na worth $14 bago kami pumunta sa room. Pagkatapos ay naligo at nagbihis lang kami, then pumunta na kami sa Sylvia Park. Medyo matraffic yung dinaanan namin dahil yung 7 kilometers ay inabot ng 21 minutes na pagdadrive. Kaya naman, minsan lang kaming pumunta dito sa Auckland dahil sobrang matraffic. Hindi ko na maalala kung kailan kami huling pumunta dito sa Sylvia Park. But probably, nasa mga 4 to 5 years ago na yon. At kung tatanungin niyo ako mga langga, kung malaki ba tong mall na to kumpara sa mga malls natin sa Pilipinas, definitely not. Mas malaki pa rin yung malls natin sa Pilipinas. Excuse me pala si baby, sobrang ingay niya. O ayun pala, at naglibot-libot lang kami dito, pumasok kami sa mga shops, nag-window shopping, at binili namin yung mga kailangan naming bilhin dito. Tapos ay dumiretso na naman kami sa hotel para magpahinga. Mamayang gabi pa yung flight namin, nasa mga 11:55. Pinili talaga namin yung red-eye flight para naman si baby ay makatulog siya overnight. Kaya ngayon pa lang, hapon pa naman, pinatulog ko muna siya para mamaya pagdating namin sa airport ay magiging antok na naman siya. Para pagsakay sa eroplano, tulog ulit siya. Hopefully, fingers crossed mga langga na makatulog din ako kasi nahihirapan talaga akong makatulog tuwing hapon. Pero I'm hoping na makatulog talaga ako kasi sigurado akong hindi ako makakatulog sa eroplano dahil overnight kong hahawakan si baby dahil ayaw na ayaw ni baby ang magpalagay sa bassinet doon sa eroplano kaya kakandungin ko na lang siya. So ayun, after a few hours nagising na si baby at hindi ako nakatulog mga langga. Wala tayong tulog today. So nasa mga 8:30 PM ay nagbihis na kami at pumunta na sa parking para i-park yung aming sasakyan na malapit sa airport. So from here, kailangan namin sumakay sa bus na directly nagta-travel papunta sa international na airport or kung domestic yung flight mo, meron ding bus na pumupunta sa domestic airport. Napakaraming mga sasakyan na iniwan dito ngayon. Mabuti na lang at nakahanap kami ng pwesto na malapit-lapit doon sa my terminal. And finally, dumating na yung bus. Ang dami naming mga dalang bagahe, mabuti na lang at merong mabubuting puso na tumulong sa amin. Pagdating namin dito sa airport, naku, umulan bigla. Kaya ayan at takbuhan kami ni Mike papunta sa entrance ng airport. Inagahan talaga namin ang pupunta namin dito sa airport para mauna kami. Mabuti na lang at hindi kami nagkaroon ng excess baggage. Pinabalot ko pala itong car seat ni baby para hindi masira sa travel namin. Last time kasi nung umuwi kami ng Pilipinas, hindi namin pinabalot yung car seat. Kaya ang ending, naku, napakaraming gasgas. Nagbayad lang kami ng $18 para sa pagpapabalot ng car seat. Mura na yon kumpara nung pinabalot namin yung stroller ni baby last December. Pero pinabalot kasi namin yon sa Singapore kaya siguro mas mahal. Isa sa mga nagustuhan namin dito sa New Zealand ay yung mga immigration officers nila. They are very friendly and accommodating. Malayong malayo sa mga nababasa natin na mga stories sa Facebook ng mga karanasan ng mga kababayan natin sa immigration officers sa Pilipinas. Natulog na sana si baby kanina kaso kinakailangan ko siyang tanggalin sa aking carrier na suot-suot
Kaya ayun, nagising siya. Hindi ganun karami ang tao dito ngayon sa airport dahil nga 11:55 na. So, red eye flight na ito. Ito palang flight namin ay papunta pa lang sa Singapore. So, meron kaming 6 na oras na layover sa Singapore bago kami magfa-fly papuntang Davao. Wala kasing direct na flight from Auckland to Davao City, kaya kinakailangan talaga na meron kaming layover. At this time, pinili namin na mag-layover ulit sa Singapore. Iba na talaga kapag may daladala ka ng anak, lalo na kapag sobrang mobile na nila. Si baby kasi ay nagsisimula ng maglakad. Kaya every time na nagkakaroon ng tsansa na pwede siyang bumaba, ay yun talaga yung ginagawa niya. Nang makapasok na kami dito sa airplane, ay nagsimula ng antukin si baby. Kaya nung lumipad na yung eroplano, ayan at tulog na siya. Pero iba na yung story nung palanding na yung eroplano. Nagising na kasi siya 3 hours before mag-land. So at this point, very active na siya. Tapos nung bumababa na yung eroplano, ayaw na niyang dumede. Kaya umiyak talaga siya dahil sa pressure sa tenga. Mas doble yung sakit sa kanya dahil baby pa siya. Kaya sa mga nakasabay namin sa eroplano, pasensya na talaga. Dumating pala kami sa Singapore ng 6:30 AM. Since 6 na oras lang yung layover natin dito, ang gagawin lang namin dito ay kakain ng breakfast, tapos magpapahinga, then mag-check-in. Iba yung airline na sasakyan namin from Singapore to Davao, kaya kailangan namin kuhanin lahat ng mga bagahe namin at i-recheck-in. Syempre, kailangan din namin dumaan dito sa immigration nila. Napakaganda ng Changi Airport mga langga, napaka-organized. Na naman isa ito sa pinakamagandang airport sa buong mundo. Pagkatapos namin sa immigration, ayan at kinuha na namin yung aming mga bagahe. Napakalaki ng airport na ito kaya kailangan mo talagang maglakad at hanapin kung saan ka mag-check-in ulit. Dahil nasa Terminal 3 kami ngayon at magde-depart yung eroplano namin papuntang Davao from Terminal 1, kailangan naming sumakay dito sa kanilang SkyTrain. Sasabi talaga namin na this is the most challenging travel na nagawa namin ni Mike sa buong buhay namin. Maliban kasi sa napakarami naming dalang mga bagahe na mostly naman ay diaper lang yung laman, ang hirap pala talaga kapag yung baby mo ay sobrang mobile na. Mabuti na lang at plinano talaga namin itong mabuti. And so far ay nagawa naman namin yung mga plans namin. Dahil hindi pa nag-open yung aming check-in counter, kailangan muna namin na mag-stay somewhere na pwedeng matulog si baby. Kaya pumunta kami dito ngayon sa family room dahil walang tao dito. Kami lang, kaya naman nag-stay kami dito. Matulog siguro si baby ng mga 1 hour and 30 minutes. Enough na nap time bago yung flight namin. Nang magising na si baby, naglakad-lakad na ulit kami at naghanap ng makakainan. Hindi na kami pumasok dito sa May Jewel dahil napasyalan na namin ito noong December. Anyway, chinek-in pala muna namin yung mga gamit namin tsaka kami naghanap ng makakainan. At this point ay natulog ulit si baby. At nagising siya nung nakahanap na kami ng makakainan. Dito kami kumain sa Penang Culture. At in fairness mga langga, naku, ang sarap ng mga pagkain nila. Naalala ko tuloy nung mga panahon na nagtatrabaho pa ako dito sa Singapore. Way back 2013 yata yon nung nagtrabaho ako dito sa isang Korean restaurant. Nakakamiss yung mga pagkain sa Singapore kasi ang sarap-sarap. Isa ito sa mga paborito kong cuisines. Pagkatapos namin kumain ay nag-board na kami sa eroplano. Pero hindi pa kami nakalipad, inabot pa ng 50 minutes kaming nag-antay bago makalipad yung eroplano. Grabe, sobrang init na mga langga kaya ang haggard-haggard na namin. At this point, lagpas na ng isang araw akong walang tulog. Mabuti pa si baby at palagi siyang natutulog. Supposedly, 3 hours and 45 minutes lang itong flight na ito mga langga. Pero it feels like forever talaga. Siguro din kasi hindi na kami makapag-antay na makaland dahil sobrang excited na namin. Meron din kaming ilang mga turbulence na na-experience. Buti na lang at wala namang serious. Ayan, sa wakas mga langga, nakita ko na ang Davao City. Nasa lagpas 5 PM na ngayon kaya medyo madilim na siya. From above, makikita mo talaga kung ano yung diferensya ng Pilipinas sa bansang New Zealand. Ayan at finally mga langga, nakaland na yung eroplano. Sobrang very good ni baby dahil hindi siya umiyak ngayon. Pagkatapos namin sa immigration ay nagmadali na kaming kuhanin yung mga bagahe namin dahil meron kaming sundo na nag-aantay at kanina pa siya andon dahil yung sinabi ko na estimated arrival time namin ay dapat 5 PM. Pero ngayon, lagpas na ng 6 PM. Ayan, at sa wakas ay andito na tayo sa Davao City mga langga. Grabe talaga yung init na nararamdaman namin ngayon mga langga. Tagaktak talaga yung pawis namin. At pati na rin si baby, kaya kailangan na naming magmadali at mag-check-in para makaligo na kami ni Mike. Magsistay pala kami ngayon sa Waterfront Insular Hotel dito sa Davao. Normally talaga kapag umuwi kami dito sa Davao, dyan namin paborito. Masarap kasi yung breakfast nila kaya doon namin pinili talaga na magstay.
On our way sa hotel, nadaanan namin yung mga pulis dito sa KOJC compound. Kung noong nakaraang linggo, sinarado nila itong daanan na ito, ngayon naman ay bukas na siya. Pero nandito pa rin yung mga pulis. Kasi hinahanap pa rin daw nila si Pastor Kibuloy. Sabi ng driver sa amin nandyan daw si Kibuloy sa kanyang compound dahil nga nagtatago daw siya sa tunnel niya at meron daw siyang mga gold doon. We don't know what the truth is pero happy kami kasi hindi na magulo dito. Nung nakaraang linggo kasi dahil nga hinarangan nila dito sa may airport ay kailangan mong maglakad palabas ng airport na karga-karga yung mga bagahe mo. Imagine niyo yun mga langga, 'di ba? Napaka-hassle. Anyway, dito ko na muna tatapusin itong vlog na ito mga langga. Abangan niyo sana ang mga susunod kong mga vlogs dito sa Pilipinas. Maraming salamat for watching. Please don't forget to follow, like, and share. God bless. Bye!